Samantala mga kapuso ay hindi pa rin matanggap ng mga kaanak ng mga biktima ang sinapit nila sa pamamaril sa Kawit, Cavite kahapon. Ang ilan po sa kanila abot-abot ang pagsisisi na hindi na ipagtanggol ang mga mahal sa buhay. Nakatutok si Claire Delfin. Sa gitna ng pighati, sarili ang sinisisi ni Edmund. Wala raw siya ng pagbabarilin ni Ronald Bae ang buntis niyang asawang si Ria at ang 4 na taong gulang nilang anak na si Jan Monica. Lagi ko sinasabi sa kanila kung mangyayari yan, ako na muna yung mauna bago sila. Kasi napakahirap tignan, no? Tignan nyo naman, mag-ina ko. Napakahirap talaga, napakasakit. Hindi rin matanggap ni Paul Sida ang biglaang pagkawala ng kabiyak na si Gilbert. Namamasada kahapon ng tricycle si Gilbert ng pagbabarilin ni Bae. Isang bala ang tumama sa hita habang isa sa likod na tumagos sa puso. Pinatid niya ako sa trabaho. Hapon. Yun ang sama namin dalawa. Wala na. Mabait. Wala akong masabi sa asawa ko. Mabait yan. Palaisipan din para kay Mary Joyce kung paano niya ngayon itataguyod ang sanggol nila ni Al. Umextra lang daw noon sa pagtataho si Al para magkapera para mag-apply ng trabaho sa Lunes. Po, alam mo gagawin ko ngayon po. Siyempre po. Kasi bata pa po ako. Tapos nawala na po siya agad. Bukod sa 4, 3 iba pang kapitbahay nila ang namatay rin sa pamamaril kahapon ni Bae. 11 naman ang sugatan. Ang gunman napatay rin matapos makipagbarilan sa mga pulis. Matagal nang kilalang kilabot sa lugar nila si Ronald Bae. Ang mga residente rito tulalat di makapaniwalang sa isang iglap 7 buhay ang nalagas sa pamamaril ni Bae. Mula rito sa Kawit, Cavite, Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.